Maulan sa labas ng bahay. Maulan sa labas. Maglabas sana ako ngayon. Kaso, hindi ito yung araw ko. Morning. It's almost 11 a.m. So, nagugutom na ako at gusto ko nang kumain ng gulay with spicy soup. Spicy. I love to eat spicy. Para mag-detox sa ating mga pancreas. Ng sibuyas. Grabe. Akala ko hindi ako makapaglaba ngayong araw na to. Mahal na yung bawang, guys. Nasa, na yung kilo nito? 150 pesos. Yung sibuyas, nasa 200 per kilo. Nako. Magkano na yun? $2. Almost $3. Ano $3? $4.50. Paano kung wala kang $4.50? Parang nasa ibang bansa na rin tayo. Nung sa Singapore ako, makabili ka lang ng 1 cent per kilo. Dito sa Pilipinas, $3 per kilo. Sobra naman. Kahit yung kalabasa nasa 80 per kilo na. 80 pesos per kilo. Kung season is 15 pesos per kilo. Grabe. Alam niyo ba, guys, itong nabili kong kalabasa, ang liit lang.
Worth of, ano na to? 100. Kung taga-bundok lang ako, naku. Yaman siguro ako ngayon. Pagtatanim ng mga gulay. Meron ka ng kasaba, yam, ubi, okra, talong. Ay! Saan pa yung mga taga-bundok, tamad-tamad magtanim ba? Saging. Sibuyas. Nako, pag sa bukid ka, makakatanim ka ng maraming sibuyas. Ahang. Kaya kung mga taga-bundok kayo dyan, marami kayo, mayaman kayo sa lupa. Malaki ang lupa ninyo. Magtanim kayo. Kayong tamad-tamad. Tapos pag may na-harvest kayo, dalhin nyo sa city, binta nyo. Para magkapera kayo. Kung tamad kayo, mag-anak kayo ng trabaho, mag-abroad kayo. Malaki ang sahod sa abroad. Katamad-tamad ka, ang trabaho mo, ang asawa mo, nandyan lang, 500 a day. Paano pagkain ang pagbubuwa? Ako nasi-stress. Ako hindi ako pwedeng kain lang ng karne. Gusto ko yung gulay. Kaya hindi ako mahilig sa mga karne. Gusto ko yung gulay. Hindi ako makakain kung walang gulay. Buisit na buisit ako pag walang gulay. At saka hindi ako makain ng baboy. Pag kumain ako ng manok, gusto ko lang yung konti, mga 3 slice, ganyan, 2 slice, yung makalasa sa gulay, kapag bigay ng lasa sa gulay. Kasi takot ako sa high blood, wala akong perang pangpagamot, pangpabili. Takot din ako sa mamatatamis. Kasi yung anak ko, baka gandang huli yung anak ko magpagamot sa akin, wala siyang pera, paano yan? Paano kung yung anak ko isang tuka yung in the future magkasakit ako ng high blood, yung gamot ko forever, kung diabetes din forever din. Paano kung walang pera, asa ko sa anak ko? Nako, kaya hanggang bata pa maging healthy. Huwag kayong paasa sa mga anak ninyo sa bandang huli. Wala yan mga pera pang paggamot. Buti sana pa, aralin mo ng college yan. Hanggang college. Hanggang makatapos ng college, makapagtrabaho, makasahod ng malaki. O, siyempre, magbibigay siya sa'yo ng pangbili ng gamot. E, paano kung hindi mo yan nakatapos ng college? E, wala siyang pangbiling gamot. Purdoy ang buhay. Hindi mo rin masisi ang anak mo kasi hindi mo yan pinaaral ng college eh.
Wala kang perang pang paaral. Kung anong kung ano lang ang kaya mo, hanggang doon ka lang. Paano kung nagkasakit ka in the future kasi kain-kain ka ng manok, kain-kain ka ng maraming asukal. Nagka-diabetes ka. Mahal pa naman ang insulin. Forever yan. Until death to us part yung diabetes, guys. Forever. Until death to us part talaga yan. Kaya hanggang bata ka pa, alagaan mo yung sarili mo. Kung mayaman ka, hindi magpakasasa sa pagkain. Para yung kung born rich ka, edi born rich ka rin. Kung may conservatives ka sa health, tulad ko, nasa sayo na yan. Pero kung matakaw ka sa baboy, pag edad mo ng 50 plus, 60 plus, may high blood ka. Sabihin mo sa anak mo, pahingi ako ng pangbiliin gamot. Paano yung anak mo is 500 lang, 600 lang yung kita isang adlaw, isang araw ba? Ay. Hindi mo inalagaan yung sarili mo. Dito sa Pilipinas, asinso lang dito sa Pilipinas yung mga nag-aaral ng mabuti, yung mga kabataang focus sa pag-aaral, focus sa trabaho. Hindi mo yung pinaaral buti sana kung mag-abroad sa bandang huli yan. Asasawahin niya ng mga tambay. Marami na akong experience sa buhay ko, guys. Kaya, stay away of drama. Ayaw ko na ng drama. Marami na rin akong na-encounter na mga nanay na nag-reklamo na about nagkasakit na sila, hindi sila nabigyan ng pera ng mga anak nila. Paano na yan bigyan ng anak ng pera is? Hindi naman nakatapos ng pag-aral. Pobre man ang buhay. Siyempre, hindi mo yan sila masisi. Always blame your parents. Blame your parents. Pero kung yung mga batang may nagpapaaral, mag-aral kayo ng mabuti. Kung may nagpapaaral sa inyo, mag-aral kayo. Kung ang magulang ninyo, hindi nyo sinusunod, bulakbol, in the future, sisihin yung sarili nyo. Kasi kasalanan nyo yan, hindi kayo nag-aral ng mabuti. Uy, naku. Tapos sa Pilipinas, magkano lang yung minimum na sahod dito? 500. Buang. Last time when I was, back 2007, 2006, back 2006, yung sahod ko, 300 pesos. Ngayon nga, nag-25 na. 500 pa rin ang minimum. 600 ang minimum. Nag-abroad na lang ako. Kung ako walang asawa, mag-abroad ako. Para doon, masaya doon. Treasure. Go for travel. Treasure the life. Treasure to be happy. Ay, dito ka mag-stress dito sa Pilipinas ba?
Pag nandun kayo sa abroad, guys, nako, ang saya-saya. Kahit maraming trabaho, maraming sahod, maraming pera, nakatulong ka pa sa pamilya. Anong ginagawa mo dyan? Iwan mo na yung anak mo sa asawa mo. Gaganda ka pa doon. Masarap yung pagkain. Walang stress. Stress ka lang sa pamilya mo, hingi ng pera at buwan-buwan. Yun lang, stress mo. Pag dito ka sa Pilipinas, iyutin ka ng iyutin ng asawa mo, walang allowance. Kung allowance ng para sa sarili mo, bili mo ng damit, pagkain sa bahay, hay. Damit mo. Kulang pa. Pag doon sa abroad, makabili ka ng gusto mong bilhin. Gumanda ka pa. Makakain ka pa ng masarap. May pera ka pa. Kung kuripot ka, marami kang pera. Pero kung lagi kang mag-day off, hindi ka makaipon. Sa mga nanay na stress dyan, go and treasure. Go out. Change your life. Huwag kang magpa-miserable. Walang pera dito sa Pilipinas. Make your life, motivate your life. Make it your decision. Magpaganda. Ay nako. Pag na-treasure nyo doon guys sa abroad, hindi ka na uuwi. Kasi hindi ka uuwi, may sahod ka, may pera ka. Pag-enjoy ka pa. Kabata ka pa. You will not look miserable. Puputi ka pa, kikinis pa yung skin mo. Ako 19 years old pa lang ako, nagsasahod na ako ng 25,000 kasi ang sahod lang namin doon sa Dubai is nasa minimum lang na na sahod. Pero ngayon malaki na. 19 years old, sumasahod na ako ng 25,000. Ilang taon ka na ngayon, Day? 19 years old, makon mo yan. Nag-abroad na ako ng 19 years old. Siyempre, hindi ako matakot eh. Hindi ako matakotin. I always stand to be strong. Kasi gusto ko magkapera. Hindi naman talaga ako matakotin. Hindi rin ako umiyak sa employer ko na lagi kami nag-aaway. Bakit sila bang magulang ko? Iyakan ko sila? Never! Kaya, huwag kayong matakot. Kung kaya ng iba, kaya nyo rin. Kaya nyo yan, guys. Abroad kayo. Huwag nyo hayaan yung ma-stress yung sarili nyo maging miserable dito sa Pilipinas. Marami ng mga taong nakipagsapalaran pumunta ng abroad. Sabi nyo lang, hindi ko yan kaya, matakot ako. Ay, nako. Takot, kabilat mo. Takot. $19 years old pa lang ako. Nag-abroad na ako. Dinaya ko lang yung passport. Dapat may kailangan. May memorize mo yung skits na ipapemorize dun sa agency. Kasi bawal noon kasi 19 years old. Human trafficking yung labas ng agency niyan. Kaso ako, memorize ko yung mga instruction. Desidido akong kapag hanap ng trabaho. Ito, maganda lang ako. Walang nangyayari sa buhay mo. Gusto na ako ng lang. Iwanan mo yan.
tayong mag-abroad ako. Okay. Tambay na ako sa bahay ng walang magala. Gayahin niyo ako guys, 35, 37, 30, ano kaya akong year umuwi? 2023 is nasa 34 years old. Nag-retired na ako ng 34 years old. So, gusto ko rin kasi ma-enjoy yung sex life ko, guys. Wala kasi akong enjoyment sa sex life. Pag sa abroad ka, wala kang sex life. Lalo na sa Middle East. Kulang sa mga sex life ang mga Middle East, guys. Kaya. Fresh ito kahapon. Bakit ganito na yung itsura? Ay!